Ang sandali nang makita kong patakbong lumabas si Cassidy mula sa tindahan ng alahas, putlang-putla ang mukha at nanginginig ang mga kamay, alam kong perpektong gumana ang aking plano. Agad akong tinawagan ni Ava, ang clerk na matagal nang nagtatrabaho doon. Ang kanyang boses ay tila amused at shocked. Nanay Elena, ang manugang mo, binuksan lang ang kahon dito mismo sa counter at sumigaw ng napakalakas na lumingon ang lahat ng customer. May binasa siya, namutla, at kumaripas ng takbo ng walang salita. Ano sa mundo ang inilagay mo doon? Mumiti ako, hawak ang telepono, nararamdaman ang katahimikan na nanggagaling lamang pagkatapos ng mga buwan ng tensyon. Hustisya, Ava, sabi ko. Nilagay ko lang ang kaunting hustisya doon. Tumawa siya at sinabi sa akin na nahulog ni Cassidy ang kahon sa sahig. Nagkalat ang mga bato sa lahat ng dako, at ang tala ay nakalutang sa counter para makita ng lahat. Perpekto. Eksaktong ayon sa aking plano. Ibinaba ko ang telepono at nagtimpla ng isang tasa ng tsaa. Alam kong uwi si Cassidy sa lalong madaling panahon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sasalubungin ng aking walang muwang na katahimikan. Sa pagkakataong ito, malalaman ni Michael ang buong katotohanan. Upang maunawaan kung paano kami nakarating sa sandaling ito, kailangan kong balikan ang 1 linggo bago iyon, sa araw na nagnegatibo 66 ako. Ito ay isang espesyal na kaarawan, hindi lang dahil sa edad, kundi dahil si Michael, ang aking kaisa-isang anak, ay sinorpresa ako ng isang regalo na nagpatahimik sa akin. Pumasok siya ng hapong iyon na maihawak na madilim na berdeng velvet na kahon at isang ngiti na hindi ko nakita sa kanyang mukha sa loob ng ilang buwan. Nanay, para sa inyo ito. Alam kong nami-miss niyo si Itay at gusto kong magkaroon kayo ng isang bagay na magpapaalala sa inyo na laging siya kasama ninyo. Binuksan ko ang kahon na nanginginig ang mga kamay at naroon iyon, ang gintong relo de bulsa ng aking yumaong asawa. Hindi lang basta relo, kundi ang antigong orasan na minana niya mula sa kanyang ama na may Roman numerals at ang handcrafted na kadena. Ibinenta namin iyon mga taon na ang nakalipas ng kailangan ni Michael ng paunang puhunan para sa kanyang negosyo at hindi ko kailanman naisip na makita iyon muli. Paano mo nakuha iyan? Tanong ko sa kanya, lumalaki ang luha sa aking mga mata. Umupo si Michael sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Matagal ko nang hinahanap iyan, nanay. Sa wakas, nahanap ko ang kolektor na bumili nito at binayaran ko siya ng 3 beses sa halaga nito, 500,000 piso. Alam kong malaking halaga iyan. Pero sulit na sulit kayo. Gusto kong ingatan nyo iyan. Bantayan nyo iyan tulad ng pagprotekta ni Itay sa inyo sa buong buhay nyo. Niyakap ko ang aking anak ng mahigpit. Naramdaman kong sabay na nabasag at muling nabuo ang aking puso. Si Cassidy ay nakatayo sa pintuan ng sala, pinapanood ang eksena ng may ekspresyon na hindi ko mabasa. Noon naisip kong emosyon iyon, marahil lambing sa pagkakita sa galaw ng kanyang asawa. Ngunit sa pagbabalik tanaw, malinaw kong napagtanto na may iba pa sa kanyang mga mata. May kalkulasyon, interes, kasakiman na nagkukunwari bilang kuryosidad. Lumapit siya sa amin nang matapos kaming magyakapan at humingi na makita ng malapitan ang relo. Napakaganda, Nanay Elena. Tunay na maganda. At sabi mo nagkakahalaga iyan ng 500,000 piso. Diyos ko, napakalaking kayamanan. Kinuha niya ang relo ng mailabis na pag-iingat, iniikot iyon ng ilang beses sa liwanag, kinuha pa nga ang kanyang telepono upang kumuha ng litrato. Para maalala, sabi niya ng may ngiting tila matamis noon. Para kapag ikinuwento ko sa nanay ko ang tungkol sa espesyal na regalong ito. Tumango ako, wala pa ring hinala. Hiniling ni Michael na ibalik niya, at siya mismo ang naglagay nito sa velvet na kahon. Nanay, ilalagay ko ito sa inyong safe. Walang ibang nakakaalam ng kombinasyon maliban sa atin, di ba? Tumango ako. Tumango rin si Cassidy, ngunit hindi kailanman lumayo ang kanyang mga mata sa kahon, habang kami ni Michael ay naglalakad patungo sa aking silid-tulugan. Ang safe ay nakabaon sa dingding ng aking aparador, nakatago sa likod ng isang pinta na ginawa ng aking asawa ilang dekada na ang nakalipas. Ipinasok ni Michael ang kombinasyon na kami lang ang nakakaalam, ang petsa ng kaarawan ng aking yumaong asawa.
Maingat niyang inilagay ang kahon sa loob, isinara ang metal na pinto, at inikot ang dial. Ligtas iyan doon, nanay. Huwag ninyong ilalabas iyan maliban kung talagang kailangan ninyo. Iyan ang inyong mana, inyong kayamanan. Nangako ako sa kanya na babantayan ko iyon ng maingat tulad ng pagbabantay niya sa akin. Bumalik kami sa sala kung saan naghihintay si Cassidy na may tray ng cake at kape. Ang natitirang bahagi ng hapon ay lumipas ng normal, mga pag-uusap tungkol sa trabaho ni Michael, mga plano ni Cassidy na ayusin muli ang kanilang bahay, at ang aking mga kwento mula ng buhay pa ang aking asawa. Ngunit may nagbago sa kapaligiran. Hindi ko agad naramdaman, ngunit nandoon iyon, lumulutang na parang isang hindi nakikitang anino. Napakadaming tanong ni Cassidy tungkol sa relo. Saan niyo eksakto itatago iyan? Hindi ba masyadong luma ang safe? Isusuot niyo ba iyan, o sa mga espesyal na okasyon lang? Tila inosenteng tanong, ngunit ngayon, sa pagbabalik tanaw, iyon ang simula ng kanyang plano. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Nagsimulang mas madalas akong dalawin ni Cassidy kaysa sa normal. Dati ay isang beses, marahil 2 beses sa isang linggo, kadalasan kasama si Michael. Bigla, dumadalaw siya tuwing kabilang araw, laging may dahilan. Gusto niyang dalhan ako ng sariwang tinapay, kailangan niya ang aking recipe ng sabaw, o nakakaramdam siya ng kalungkutan at gusto niya ng kasama. Sinalubong ko siya dahil sa kabila ng aming mga pagkakaiba, lagi kong sinisikap na magkaroon ng magandang relasyon sa asawa ng aking anak. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga pagbisita. Laging nakahanap siya ng dahilan upang maglakad malapit sa aking silid-tulugan. Maaari ko bang gamitin ang banyo niyo, Nanay Elena? Okupado ang isa sa pasilyo, sabi niya. Kahit na hindi kailanman okupado ang banyo sa pasilyo dahil mag-isa lang ako nakatira. Naiwan ko ang sweater ko sa kwarto mo noong huli. Maaari ko bang hanapin? Tumango ako, nagtitiwala sa kanya tulad ng pagtitiwala ko sa sarili kong pamilya. Isang araw, nakita ko siyang nakatayo mismo sa harap ng pinta na nagtatago sa safe. Napakagandang pinta, Nanay Elena. Ginawa ba ito ng asawa niyo? Lumapit ako, nakangiti, ipinagmamalaki na pag-usapan ang talento ng aking yumaong asawa. Pininta niya iyan isang tag-araw sa dalampasigan. Laging sinasabi niya na ang mga kulay ng paglubog ng araw ay hindi kailanman nauulit sa parehong paraan. Hinawakan ni Cassidy ang frame gamit ang kanyang mga daliri na parang namemorya ang bawat detalye. Dapat napaka-espesyal ito sa inyo. Sigurado ako na marami kayong mahahalagang bagay na itinago malapit sa larawang ito. Tumango ako nang hindi nag-iisip. Ang pinakamahalagang bagay ay laging itinatago malapit sa puso, and this painting is full of heart. Ngumiti si Cassidy, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Ngayon ay nakikita ko ng malinaw na parang kristal, ngunit sa sandaling iyon, isa lang akong 66 taong gulang na babae na masyadong nagtitiwala sa kanyang pamilya. Umalis siya ng hapong iyon na may yakap na mas matagal kaysa sa normal. At habang naglalakad siya patungo sa kanyang kotse, nakita kong lumingon siya sa aking bintana ng isang huling beses. May humigpit sa aking dibdib, ngunit binaliwala ko iyon. Marahil ay dapat kong pinakinggan ang paunang kutob na iyon. Marahil alam na ng aking instinct ang hindi ko nais tanggapin ng aking isip. Nagpatuloy ang madalas na pagbisita at patuloy na nagtatanong si Cassidy tungkol sa relo. Inilabas niyo na ba para tingnan, Nanay Elena? Ang isang bagay na ganoon kaganda ay hindi dapat laging nakakulong. Ipinaliwanag ko na dahil sa napakaganda at mahalaga nito, kailangan itong manatiling ligtas. Bukod pa rito, Cassidy, tuwing nakikita ko iyan, naiisip ko ang aking asawa, at pakiramdam ko ay gusto kong umiyak. Mas gusto kong alam kong protektado iyan, naghihintay sa akin kapag talagang kailangan ko siyang maramdaman na malapit. Tumango siya ng may peking pag-unawa, ngunit ipinagkanulo ng kanyang mga mata ang kanyang mga iniisip. May isang bagay na gutom sa kanyang tingin, isang bagay na apurahan na hindi ko lubos na maintindihan. Nagsimula siyang gumawa ng mga kakaibang komento tungkol sa mana at patas na paghahati. Kapag ang isang tao ay may napakarami, Nanay Elena, mahalaga na isipin ang pagbabahagi sa mga pinakamamahal mo. Kami ni Michael ay nagtatayo ng aming kinabukasan at minsan kailangan namin ng tulong.
Sumagot ako na hindi kailanman humingi ng anuman ang aking anak, at kung kailangan nila ng tulong, naroon ako upang suportahan sila, ngunit hindi iyon tila nakakontento sa kanya. Isang hapon, dumalaw si Michael ng mag-isa. Mukha siyang pagod na may malalalim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata at nakayuko ang mga balikat. Gumawa siya ng isang tasa ng kape at umupo sa tapat ko ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Nanay, kailangan ko pong sabihin sa inyo ang isang bagay, pero ayaw kong mag-alala kayo. Mabilis ang tibok ng aking puso. Ano iyon, anak? May sakit ka ba? Umiling siya. Hindi iyon. Si Cassidy. Lubos siyang stress tungkol sa pera kamakailan. Sabi niya kailangan daw naming i-remodel ang bahay, palitan ang kotse, gawin ang 1,000,000 bagay na sa totoo lang ay hindi namin kaya. Sinabi ko sa kanya na maghintay tayo. Na matatag ang aking negosyo, ngunit hindi sapat ang kita para sa ganoong uri ng luho. At nagalit siya. Kahapon, tinanong niya kung may ipon ka raw na mapautang sa amin. Naramdaman ko ang lamig sa aking gulugod. At ano ang sinabi mo sa kanya? Bumuntong hininga si Michael. Sinabi ko sa kanya na hindi ako hihingi sa inyo ng pera, na sapat na ang ginawa niyo para sa akin sa buong buhay niyo, at karapat-dapat kayong magpahinga ng walang alalahanin. Galit na galit siya kaya hindi niya ako kinausap sa loob ng 2 araw. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang. Anak, kung talagang kailangan mo ng tulong, alam mong maaasahan mo ako. Pero huwag mong hayaan ang sinuman na pilitin kang humingi sa akin ng mga bagay. Ibubigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako kung talagang kailangan mo. Pero dapat iyon ay desisyon mo, hindi sa kanya. Tumango si Michael at binago ang paksa, ngunit patuloy kong iniisip ang usapang iyon sa loob ng maraming oras pagkatapos niyang umalis. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. May isang bagay na hindi nagtutugma. Sa abot ng aking kaalaman, hindi kailanman naging materyalistiko si Cassidy. Totoo, gusto niya ang magagandang bagay, ngunit hindi niya kailanman ipinakita ang ganitong desperasyon para sa pera. Kinabukasan ng umaga, nagpa siya akong maging mas mapagmasid. Nagsimula akong mapansin ang mga detalye na binaliwala ko noon. Laging nakasuot si Cassidy ng mga bagong damit kapag dumadalaw. Pink, beige, emerald green dresses, laging elegante at mamahalin. Mga designer shoes na nakilala ko dahil minsan ay sinamahan ko ang isang kaibigan sa isang eksklusibong bautike. Mga bag na mas mahal pa sa aking buwanang renta. Saan siya kumukuha ng pera para sa lahat ng iyon kung sinabi ni Michael na mahirap sila sa pera? Nagsimula akong magkonekta ng mga bagay-bagay sa aking isip. Ang mga tanong tungkol sa relo, ang interes sa aking safe, ang mga komento tungkol sa mana, ang presyon na inilagay niya kay Michael upang humingi sa akin ng pera. Nagsimulang bumuo ng isang pattern na hindi ko nagustuhan. Nagpa siya akong subukan. Sa susunod na dumalaw si Cassidy, nagsinungaling ako. Alam mo, Cassidy, iniisip kong ibenta ang relo. Masyadong malaking responsibilidad ang mayroon ako dito. Bukod pa, sa pera na iyon, kaya kong tulungan si Michael sa kanyang negosyo. Lumiwanag ang kanyang mga mata na parang paputok. Seryoso, Nanay Elena, napakaganda niyan. Lubos na magpapasalamat si Michael. Alam niyo ba kung saan niyo iyan ibebenta? Sinabi ko sa kanya na may isang kagalang-galang na alahas sa downtown na bumibili ng mga antigong piraso. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Ano ang pangalan? Maaari kong tingnan kung magkano ang bayad nila. Hayaan niyo akong tulungan kayo, Nanay Elena. Komplikado ang mga bagay na ito at ayaw kong maloko kayo. Pinanood ko kung paano bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay niya ang kanyang telepono, kung paano namumula ang kanyang pisngi, kung paano siya hindi makahinto sa pagngiti. At alam ko sa eksaktong sandali na iyon na ayaw ni Cassidy na ibenta ko ang relo upang tulungan si Michael. Gusto niya ang relo para sa kanyang sarili. Ngunit kailangan ko ng patunay. Hindi ko maaaring akusahan ang asawa ng aking anak ng walang ganap na katiyakan. Nang hapong iyon, pagkatapos umalis ni Cassidy, tinawagan ko si Ava. Kami ni Ava ay magkakilala sa loob ng 30 taon,
simula nang magtrabaho siya sa tindahan ng alahas, kung saan binibili ng aking asawa ang aking mga anniversary gift. Ava, kailangan ko ang iyong tulong sa isang delikadong bagay. Ipinaliwanag ko ang aking mga hinala at nakinig siya ng tahimik. Nang matapos ako, bumuntong hininga siya ng malalim. Nanay Elena, marami na akong nakitang kaso na tulad nito sa aking mga taon sa negosyo. Mga miyembro ng pamilya na nagnanakaw, lihim na nagbebenta ng mga minanang alahas. Kung talagang naniniwala ka na susubukan ng manugang mo ang isang bagay, kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Tinanong ko siya kung ano ang irerekomenda niya. Una, palitan ang iyong safe combination. Pangalawa, maglagay ng kamera sa iyong silid-tulugan. At pangatlo, kung kailanman siya ay pumunta sa aking tindahan na may anumang bagay, tatawagan kita agad. Pinagsalamatan ko siya mula sa kaibuturan ng aking puso. Si Ava ay laging higit pa sa isang kakilala. Siya ay isang tunay na kaibigan. Kinabukasan, kumuha ako ng teknisyan upang mag-install ng hidden camera sa aking silid-tulugan, isang maliit na nakatago sa isang pandekorasyon na saksakan. Tinawagan ko rin ang isang locksmith upang palitan ang safe combination. Ngunit dito, nagkamali ako na halos sumira sa lahat. Nang dumating ang locksmith, nasa bahay din si Michael. Dumating siya upang ayusin ang tumutulong tubo sa kusina. Nanay, bakit ninyo binabago ang kombinasyon? Tanong niya, nagulat. Agad akong nag-improvise. Kamakailan, nakakalimutan ko ang mga numero, anak. Naisip ko na ang mas simpleng kombinasyon ay mas madaling alalahanin. Iginiit ni Michael na malaman ang bagong kombinasyon. Nanay, kailangan din ng iba na malaman iyon sa kaso ng emergency. Kung may mangyari sa inyo at kailangan namin ng access, ano ang gagawin namin? Tama siya, kahit ayaw kong aminin. Nag-aatubili kong ibinigay sa kanya ang bagong kombinasyon, ang petsa ng aming pinagsamang kaarawan. Isinulat niya iyon sa kanyang telepono at nangako na hindi niya ibabahagi sa sinuman, hindi kahit kay Cassidy. Nanay, mananatili ito sa pagitan natin. Tumango ako, nararamdaman ang kaunting pagiging kalmado, ngunit panandalian lang iyon. 3 araw pagkaraan, habang sinusuri ko ang camera footage, habang umiinom ng afternoon tea, may nakita akong nagpalamig sa aking dugo. Pumasok si Cassidy sa aking bahay gamit ang spare key na ibinigay sa kanya ni Michael ilang taon na ang nakalipas, noong ako ay nadapa at kailangan ko ng agarang tulong. Iyon ay para sa mga emergency, ngunit ginamit niya iyon na parang sa kanya ang bahay. Malinaw na ipinakita ng video ang kanyang pagpasok sa aking silid-tulugan. Tumingin siya sa paligid upang tiyakin na mag-isa siya at dumiretso sa pinta na nagtatago sa safe. Nanginginig ang aking mga kamay kaya halos mahulog ko ang aking tiyakop. Nandoon iyon sa screen ng aking telepono, ang hindi matatawarang patunay ng aking hinala. Maingat na inilipat ni Cassidy ang pinta na parang nagawa na niya iyon dati, na parang alam niya ang bawat pulgada ng aking silid. Kinuha niya ang kanyang telepono at kumuha ng litrato ng safe mula sa iba't ibang anggulo. Pagkatapos ay sinubukan niyang paikutin ang dial, sinusubukan ang mga random na kombinasyon. 1, 2, 3 bigong pagtatangka. Kinagat niya ang kanyang labi sa pagkadismaya at tiningnan ang kanyang relo. Nagmamadali siya. Narinig ko ang aking sariling boses na nakarecord sa video, tila malayo mula sa sala kung saan ako nakikipag-usap sa telepono sa isang kaibigan, walang kamalay-malay na isang pagtataksil ang nagaganap sa aking silid-tulugan. Mabilis na itinago ni Cassidy ang kanyang telepono, inayos ang pinta sa eksaktong lugar nito, at tahimik na lumabas ng aking silid. Nang magpakita siya sa sala, ang kanyang mukha ay may perpektong ngiti, na parang walang nangyari. Nanay Elena, paalis na po ako. Nag-iwan ako ng ilang pagkain sa inyong refti. At umalis siya, iniiwan akong may nakakasulasok na pakiramdam na tumagal ng ilang oras. Hindi ako makakain ng kahit isang subo ng gabing iyon. Ang babaeng sinalubong ko sa aking pamilya, ang babaeng tinrato ko na parang anak, ay nagpaplano na magnakaw sa akin. Hindi lang basta anuman, kundi ang huling regalo mula sa aking anak, ang pinakamahalagang simbolo ng alaala ng aking asawa. Naramdaman ko ang galit, sakit, pagkadismaya, ngunit higit sa lahat,
Naramdaman ko ang pangangailangan na protektahan si Michael mula sa katotohanan, kahit sa ngayon, hanggang sa mayroon akong plano. Ginugol ko ang buong gabi sa pag-iisip kung ano ang gagawin. Maaari kong harapin ng direkta si Cassidy, ngunit itatanggi niya ang lahat. Maaari kong ipakita ang video kay Michael, ngunit sisirain yon ang kanyang kasal, at siya ay lubhang malulungkot. Mahal ng aking anak ang babaeng iyon. Bulag siyang nagtiwala dito. Paano mo sasabihin sa iyong anak na ang kanyang asawa ay isang magnanakaw nang walang mas matibay na patunay kaysa sa isang video kung saan siya ay tumitingin lang sa isang safe? Maaari niyang sabihin na kuryosidad lang na gusto niyang makita ang relo upang bilhan ako ng katulad na regalo. Anumang dahilan at ghost.